Hi guys! For today's video, maiba naman po tayo guys. Ayan, so ngayon ay hindi tayo muna magre-review or mag-share ng mga nakikita nating mga loan application. Ayan. For today's video guys, ay magbibigay ako ng isang kaalaman. Wow! Medyo brainy. Charing. So for today's video, magbibigay ako ng 5 na kailangan nyong malaman bago kayo mag-click ng isang application or mga 5 na kailangan malaman bago tayo pumasok sa isang application, bago tayo mag-download, mag-click or mag-apply. Ayan. So before we go on, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Alright guys, so yan nga, welcome and welcome back sa ating episode. Ayan, so for today's video nga, i-share ko yung mga kailangang malaman, yung mga mostly na requirements and kung ano yung mga experiences ko. Ayan, so una, doon muna tayo sa kailangan. Ayan, so meron akong 2 na kailangan bago tayo mag-apply ng mga utangan. Ayan, so una is ID. Ayan, mostly po sa mga utangan online, online man, App Store, Mapa App Store, and Google Play Store is isa lang po ang kailangang ID. Ayan. And mostly is nag-approve agad-agad sila. Lalo na pag ginagamit po natin yung mga high caliber na mga ID natin or yung mga recommended na ID natin. So, mostly na mga ID, ayan, na hinihingi nila or pwede sa kanila is UMID ID, Passport ID, National ID, ayan, SSID, ID, Health Card. Ayun po yung mga mostly nakakita ko sa mga application na nire-review po natin. And meron din yung mga iba guys, tulad ng driver's license, ayan. Second na kailangan po natin is cellphone. Siyempre, para ma-download natin yung application is kailangan natin ng cellphone. Ayan. So, very easy mag-download ng mga application, ng mga utangan, ayan, sa Google Play Store or App Store. And kailangan din nating maging mabusisi bago natin i-download yung mga applications na yun. So, tapos na tayo sa mga kailangan. So, 2 lamang po yun, yung ID and yung cellphone. Ngayon ay ang mga iba pang mga kailangan nating malaman. Ayan, mostly sa mga application or lahat is kailangan nila ng references. Ayan, 1 to 3 na reference mostly ang kanilang hinihingi na contact reference. And yung iba, nangailangan sila ng 5. Pero madalang lang na application ang nangailangan ng 5. Ayan. And bakit ko nilagay ang references? Ayan. So, pagka-click pa lang natin ng pagka-download or pag-apply pa lang natin ng pagbukas natin ng mga application guys is binibigyan po natin sila ng permission sa ating contacts. So, sa contact references, 1 to 3 or 1 to 5, ayan, nilalagay natin yung example is 3. Pero, automatic guys na meron silang permission sa ating contacts. So, hindi lamang po 3, kundi kung ano po yung nakalagay sa ating contacts ay nakaka-capture ng kanilang system. Sa mga 7 days na mga application, mostly pag hindi po tayo nakakabayad. So, in my case, guys, in my experience, nung hindi po ako nakabayad or hindi ako nakabayad sa aking due date, ayan, is kahit hindi ko po nilagay na contact references, ay tinatawagan nila. Ayan, so, dun ko po na proof na since binigyan natin sila ng ating permission sa contacts and sa ating phone, whatever phone or mga social media, whatever application sa phone is meron na silang copy. Pero mostly is yung sa contacts guys kasi yung mga contacts na nakalagay doon, yun po yung tinatawagan ng mga agents ng mga application, ayan, or yung mga utangan, ayan, utangan na lang sasabihin natin. So, yun po guys, ang about sa contact references. So, hindi lang po yung nilagay natin, kundi pag hindi po tayo nagbayad ng due date, is pwede nilang tawagan yung nasa contact list po natin. Next na aking i-share is yung short term or long term. Meron yung mga application na long term,
I mean, sa long term is 15 days or 30 days, 3 months, 6 months, kanyan. And meron din yung short term. Mostly, maraming mga application din naman ang mga legit na application. Pero meron din naman yung mga lumalaban na mga application na 7 days. So, sa short term na application guys is sobrang laki yung mga binabawas nila. Before po natin i-click yung loan now or apply now na button, check po natin yung loan term 7 days and check po natin yung mga or kailangan po nating i-check yung mga binabawas. Kasi sobrang laki yung mga service charge po nila. So, kailangan busisi po tayo sa mga application. Ayan. And then, sa due date na. So, ngayon ay medyo ang daming nagtatanong sa aking mga videos kung ano nga bang gagawin ni ganito sa due date niya or kung hindi siya nagbayad, si ganito, si ganyan. So, dito ko na lang sasabihin guys na pag due date ng mga legit na application, pwede po tayong mag-email sa kanilang email address and pwede po tayong makiusap. Ayan. So, mostly naman is pwedeng makiusap sa kanila. Sample na lang si Bilis. Ayan, pwede tayong makiusap sa kanila through email. Or si Tala, ayan, pwede tayong makiusap. Pero meron din yung mga long term na legit daw, ayan, na hindi po tayo pwedeng makiusap. Like kay Mr. ganyan. So, hindi po sila pwedeng pakiusapan. So, talagang pag due date mo, talagang bugbugin ka ng mga tawag ng mga agent, text message. Ayan, yun po ang isa pa pala na sabihin ko sa inyo. Pag sa due date, guys, may mga application kasi na 3 days before or meron yung 5 days before pa or 3 days ay meron tawag talaga sila ng tawag and then yung messages. Ayan, so expect nyo na lang yun guys. And for me, ang ginagawa ko na lang pag ganun, ini-ignore ko na lang. Since magbabayad naman ako sa exact date. Pero yun talaga guys ay parang kumukota. Ayan, hindi ako sure pero parang kumukota sila. Kasi nga, tadtadin ka talaga ng message or calls para tanungin kung kailan ka magbabayad or i-offer nila na pwede kang magbayad dun sa date na yun before sa due date mo. So, that includes maybe harassment. Kasi nga, bakit kailangan silang tatawag wala pang due date? Pero yun po ang aking experience. Ayan, meron yung 5 days before, tawag na sila ng tawag, and then 3 days before, tawag din sila ng tawag. So, para mas maganda na lang ay ignore na lang yun guys kung sakaling meron kayong loan. Pero kung wala kayong loan at nagbabalak kayo, wag na kayong mangutang. Kasi yun po talaga, pag before due date ay dami talagang tatawag sa'yo. So, ayun guys, yung mga 5 na pwede kong i-share guys as my experience. Experience ko po yun guys ha. I-share ko lang sa inyo. Baka sakaling at least meron kayong idea kung ano ba yung mga expect nyo yan sa paglo-loan or kung maglo-loan kayo, anong pwede nyong i-expect. Ayun, so expect po natin na maraming tatawag sa atin mostly, lalo pag madelay po tayo ng isang araw or mga ilang araw, ayan, ay tadtarin ka talaga and masakit pa talaga, ay nakaka-stress, nakaka-anxiety, lahat na is yung magsasend sila ng mga harassment tulad ng ipapabarangay ka nila or ire-report ka nila, bibisitahin ka nila, whatever. Yun guys, yung pinaka talaga. Ayan, so naranasan ko na rin yun but I tried to ignore. One day pa lang yun guys, ang dami nang sinend. Ayan. And talagang minsan mapapasagot ka talaga. Pero for me, inignore ko na lang. Ayan, nung una, trinay ko ganyan sa mag-reply sa mga different number pa mga anong number. Ayan. So, yun po ang aking experience na aking shinare sa inyo. Ayan. And kung meron din po kayong mga experience, ay pwede yung ilagay para sa ganon, yan, yung mga first timer na mag-loan sa mga application na yan, ayan, since madaling utangan kayo, maraming nalapapaklik talaga, is at least meron na silang idea kung ano yung mga kailangan, ano yung mga i-expect nila. Ayan, meron namang goods, ayan, meron mga legit talaga, ayan, na utangan. So,
Yun guys, and sana ay meron kayong napulot na aral sa videong ito. Ayan, so thank you for watching.